Magandang umaga po sa atin lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po tayo sa usapang politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Ito na naman po si Professor Tondon Contreras. Sa Friday po wala po tayong usapang politika. Nagpapaalam na ako sa inyo dahil tayo po ay may biyahe. Mayroon po tayong meeting na attendan sa Manila. Pag-usapan uli natin itong pambubuli ng China sa atin. Napabalita na naman na nung kailang araw, nung Martes, bagamat ang Pilipinas, batiin natin, ay naging successful sa kanyang resupply mission doon sa BRP Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Kasi di ba dinadalhan natin ng pagkain yung mga kasama natin, yung mga kababayan natin na nagbabantay doon sa barkong sumadsad o nasadsad. Ah, Bagamat naging successful at ito ay dapat ipagmalaki. Ay nag-attempt na naman ang China na magbuli, i-block na naman ang ating mga barko sa pagdaan sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. In fact, isa sa mga Philippine Coast Guard na barko ang kanilang natamaan at nag-fire na naman ng water cannons ang China sa isa pang sasakyan natin na naka-injure ng 4 na crew na Pilipino. Pambubuli na talaga to ng mga PI ng Chinang ito. Di ba? Ako may dugo akong Chinese pero kumukul ang dugo ko dito sa China. Tapos ang kakapal na mukha, di ba? Nagano pa sila, nagpalabas din tayo daw ang nangingialam. Tayo daw area daw nila 'yon samantalang klarong ang Ayungin Shoal ay nasa exclusive economic zone po natin. Ano ba 'yan? Hanggang kailan ito titigil? At least ngayon nalalantad na ang kanilang mga kabuhungan, nalalantad na ang kanilang mga pambubuli sa atin sabagat nakukuha na nagkakaroon na talaga ng report at ang media na ipapalabas na. Hindi katulad ng panahon ng dating Pangulo na halos sunod-sunuran lang sa kanila. Ngayon, nakahanap sila ng katapat na Pangulo na, you know, President Marcos might be a flawed person, but one thing that I like about him is that he has balls when it comes to China. You know, inakusahan siyang duwag ng mga supporters dati, maging ng mga supporters sa mga Duterte, mga DDS ngayon, sinong mas duwag, di ba? Sino ang mas bunbagang buntot, hindi ba? Pagdating sa China. Nakakapika na po eh, paulit-ulit na to. Kung ako sa Pangulong Marcos, susundin ko yung payo ng mga senador nilang senador na pauwiin yung ating ambasador sa China para isang malaking hindi pa naman natin, hindi natin siya gigirahin, pero we have to protest. We should go beyond diplomatic protest. Makapal na ang mukha ng China, hindi na nila alam yun. At ngayon, ito pag binabalaan ko ang mga kaibigan ko sa social media, lalo na mga pro-China. The moment you justify, ito lamang ha, kahit kayo kaibigan ko, the moment you justify this act and attack again the side of the Philippines, I will block you. I tell you. Sa yung mga malimit magpadala sa akin ng mga ng mga mensahe na kinikriticize si Pangulong Marcos, binabantayan, alam ko minsan pro-China ang sinasabi. The moment you send me something, I'm so raw right now. Don't do it now because if you're going to do it now, you will be blocked. Lahat na ng mga kaibigan ko na nag-attempt na mag-defend sa China, I will block both in Twitter and Facebook. I'm not censoring you. You can do whatever you want. But I'm not going to listen to you anymore. I'm not going to allow you to be read in my space. And I'm not going to allow you to send me messages trying to condition and convince me that your side is a better side. Parang may mga taong ganyan na magpapadala sa akin, basahin mo si ganito, basahin mo si ganyan. Parang as if di ko binabasa yung mga yan, di ba? Tapos sasabihin ni parang, teka muna, ano ako tanga? Hindi, meron akong sariling isip, hello? Ako nga, pinupost, ganito, kahit ako, ang aking views, pinupost ko. At minsan sinishare ko sa mga kaibigan para lang makalam sa kanila. But not to, kung alam ko naman na yung taong yun kontra na doon sa view na yun,
Hindi ko na, at alam ko naman binabasa niya yung mga post ko. Hindi na ako magpapadala ng mga material kasi parang ano na yun, ikabastusan na yun. Alam mo naman na yung tao ay may ganitong klase ng pananaw. Ba't ka magpapadala pa? So yung mga kaibigan ko dyan, hindi lamang isa yan, marami yan. May nagpapadala sa akin ng mensahe, mga pro-China messages, mga anti-Marcos messages na para bagang gusto akong kumbinsihin. You know, ako, if China is doing well and good, you don't need to convince me to praise it. If Marcos is doing well, if doing bad, you don't have to send me anything to criticize him. You know, ayoko ng gano'n na papatronize ako. So, ito pa ha, ito ngayon lang. Kasi ako visit na visit dito sa nangyayaring ito ngayon. Ngayong araw na to, sa mga susunod na araw, kapag kayo mag-attempt na magdepensa sa China sa pamamagitan ng pagpapadala sa akin in a very passive, aggressive way, you know, mga material na basahin mo to, eto, maganda naman tong sinabi ni ganito, ito maganda naman sinabi, I will block you. I'm sorry. I'm going to make an announcement in Facebook now after this. Please spare me because you don't patronize me. I know what I'm doing. Ganun na lang po yun. Ngayon, once and for all, tingnan natin ano ba kasi ang naging desisyon ng arbitral ruling. Kasi sinasabi ng China, hindi daw sila sumama sa arbitral ruling. Alam mo, mali po yun eh. Kasi ganito po yan. Ang UNCLOS ay pinirmahan ng China. Nung pumirma ang China sa Nations Convention Law of the Sea, isinuko niya ang ilan sa kanyang mga karapatan. Hindi sa na tayo, sumurrender din tayo dahil tayo pumirma sa tratado. At bahagi noon ang mekanismo ng arbitration. At kung binasa ng China, ang prinsipyo ng arbitration. Ang arbitration po ay hindi voluntary, kundi compulsory. Yan ibig sabihin niya kahit hindi ka sumipot sa arbitration court, binding yan sa'yo. Hindi po yan voluntary na kailang, kung ayoko. Kaya nga tayo pumunta sa arbitral court kasi compulsory. Kasi kung pupunta tayo doon sa isang korte, sa Court of Justice, yun po ay Court of Justice pa o whatever, yun po ay voluntary. Napupunta ka doon, dapat pumayag ang China na tayo ay pumunta doon. Ay dito sa arbitral, compulsory ito. So, pipirma-pirma ang China sa UNCLOS. Tapos, hindi sila susunod sa ano yung regulasyon. Ngayon, tingnan natin, ano ba talaga kasi ang napanalunan natin sa UNCLOS? Nung July 12, anong 2016, yung Arbitral Tribunal na kininonstitute ng 1982 UN Convention on the Law of the Sea issued a final award on the case initiated by the Philippines against China concerning maritime disputes in the West Philippine Sea. 2016 po ito, kaupo pa lang nito ni Duterte, di ba? Bago na mag-eleksyon noon ang tapang-tapang niya, pumunta siya sa West Philippine Sea, dala-dala, sasakay siya sa jet ski, dala-dala ang flag ng Pilipinas. After that, wala na. So paano na, sa bagay, sanay naman tayo sa presidenteng ganito na nung tinawag ang Pangulong Marcos na drug addict, ngayon, patayin daw siya, hindi niya sinabi. Hindi ba? But anyway, naghihintay pa nga ako ngayon na may magdidepensa sa kanya eh. Di ba? So ito po yung mga key findings ng award. Kiniklaim ng China na meron siyang historic rights sa loob ng kanyang imaginary 9-dash line. Meron siyang 9-dash line, di ba? Na ngayon 11 na yata. Yung mga anak na ng mga anak. Baka mamaya pati Benham Rice, i-claim na nitong mga inchik na ito. Di ba? Okay? On China's historic rights within the 9-dash line, ano sabi ng tribunal? The tribunal ruled that China's historic claims, sovereignty and sovereign rights and jurisdiction and water situated within sa kiniklaim niyang non-dash lines are contrary to UNCLOS. Labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea na siya ay pumirma. Itong mga claim na to ay lagpas sa mga geographic at substantive limits of China's maritime entitlements provided by UNCLOS.
nilalabag ng 9 dash line ng China ang UNCLOS. Okay. Ang isa na namang claim, yung Scarborough na Panatag Shoal na pinag-aawayan ay sinabing traditional fishing ground. The Scarborough Shoal is a traditional fishing ground for many nationalities, including the Philippines, China, which includes Taiwan, and Vietnam. So dahil sa traditional fishing grounds, sinabi ng tribunal na ang pag-ooperate ng China ng official vessels sa Scarborough Shoal na kung saan pinipigilan niyang mangisda ang mga Pilipino ay isa na namang paglabag sabagat ito ay isang traditional fishing ground na dapat hindi inaangkin ng isang bansa. Dapat ito ay inaalaw. Walang karapatan ang China na pagbawalan ang Pilipino o ang Vietnamese o ang Taiwanese na mangisda doon sa Scarborough Shoal dahil yun ay traditional fishing ground. Again, nilalabag ng China ang batas, ang UNCLOS, ang international law kapag ginagawa niya ito na pinagbawalan niya ang mga mangisda. Okay. Ang sabi rin ng tribunal, yung pagkukonstruct ng China ng mga artificial islands, installations, and structures at ang pag-reclaim niya ng 7 features sa Spratlys ay nakalikha ng severe and irreplaceable harm to the coral environment. And such activities ay nag-damage sa marine environment sa South China Sea. Yun ang findings ng arbitral tribunal na nasira ng China ang environment. Okay? Na nasa Spratlys. Okay. Ngayon, alam mo, ang isa pang major finding ng China ay ano yung mga estado ng mga features. Alam mo kasi may dalawang klase ng features na nasa West Philippines Sea, yung high tide elevation at yung low tide elevation. Okay? Yung low tide elevation, yan yung nakikita lamang pag low tide. Yung high tide, yan yung mga nakikita kahit pag high tide. So, ang sabi ng arbitral tribunal, yung mga high tide elevations, ito yung mga bato at mga isla na kahit high tide ay litaw, hindi siya nagge-generate ng entitlement to a 200 nautical mile exclusive economic zone and continental shelf. Ang kanya lamang generate yung 12 nautical miles na territorial sea. At sabi niya, ang mga dineklara niyang high tide elevations ay ang Scarborough Shoal, ang McKinnon Reef, ang Quarteron Reef, ang Ferry Cross, yung Kagitingan, ang Johnson Reef at ang Gavin Reef. Kung tawagin natin sa Pilipinas ay Panatag, Chigwa, Calderon, Kagitingan, Mabini at Burgos Reefs. Yun naman mga low tide elevations, ito naman yung mga nakikita lang kapag low tide. Eto, sabi ng arbitral ruling, hindi ito nag-generate ng entitlement to territorial sea, EEZ at continental shelf. At ito naman yung mga low tide elevations. Ang Hughes Reef, ang Gavin Reef South, ang Subic Reef, ang Mischief Reef na Panganiban, at ang Second Thomas Reef, Shoal, yung Ayungin. So aside from being declared as low tide elevations, ang sabi ng arbitral tribunal ng Panganiban Reef o Mischief Reef at ang Second Thomas Shoal na Ayungin ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Therefore, tayo ang merong karapatang soberenya o sovereign rights doon. So ang pagkukonstruct ng China ng artificial island sa Mischief Reef na walang otorisasyon ng Pilipinas ay paglabag sa Convention of the Law of the Sea sapagkat ang Panganiban o Mischief Reef
At ang Ayungin Shoal ay sa loob ng ating exclusive economic zone. At sinabi rin ng Arbitral Tribunal na walang overlapping exclusive economic zone o continental shelf ang China sa Pilipinas pagdating sa Panganiban at Ayungin. Pati nga sa Scarborough Shoal sa Panatag, wala ring overlapping claim sapagkat ito ay lahat sa EEZ ng Pilipinas. So the tribunal held that none of the high tide features located in the Spratly Islands are fully entitled islands. Kahit yung high tide features, hindi sila entitled islands kasi wala naman silang taong nakatira. They do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. So therefore, bibilang mo sila as part of an EEZ. Wala silang Pilipinas o ng China. Hindi sila pwede mag-generate ng sariling EEZ kasi hindi naman sila isla. Kasi ganito po yun. Ang isla dapat hindi lamang nakalutang, kundi may buhay. So ano ngayon itong sinasabi ng China na itong Ayungin Shoal, malinaw na hindi ito bahagi ng kanilang teritoryo, hindi ito bahagi ng kanilang traditional fishing ground. So hindi man ito bahagi at yung traditional fishing grounds man ito ay dapat nakikihitsda lang sila at nakikishare sila sa resources sa ibang bansa. Ang Ayungin Shoal po na kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre ay sa loob ng ating exclusive economic zone. Ibig sabihin yan, tayo ang merong sovereign rights doon. Bagamat hindi ito bahagi ng ating territorial sea, hindi ito bahagi ng ating national territory, ito ay bahagi ng ating EEZ. So naintindihan na po ninyo. Baka ang China hindi naintindihan ito. Ngayon hindi ko maintindihan itong mga vlogger na kung pinagtatanggol pa ang China. Diba? Ay malinaw na to. Hindi na ito pinag-uusapan ito historical rights. Hindi na ito pinag-uusapan ng traditional, etc. Nung magpirma ang China sa UNCLOS, sinuko na niya ang kanyang mga ganyang claim dahil pumirma ka eh. Hindi ka naman niloko para nung pumirma. Diba? So this is something that is really bothering me a lot. I think thank God that we have a president who at least have shown balls compared to the predecessor. Puro mura lang naman si Pangulong Duterte, puro angas eh. Pero pagdating sa China, bahagang buntot. Diba? So ako, galit ako dito. Pakiusap lang po dun sa mga kaibigan ko sa social media at kung saan man, huwag po kayo magpapadala sa akin ng mga mensahe ngayon tungkol sa mga China at kung mga at pag-atake niyo kay Pangulong Marcos sa mga ibang usapin. Wala ako sa mood. Ibablock ko kayo, I tell you. No ifs, no buts. I'm not preventing you from saying those things, but I don't want to hear anymore kasi wala namang bago sa mga sinasabi. Okay? Magkalinawan tayo. I've drawn the line. Kasi nakakapi ka na, di ba? Okay? Okay. Ako, mainit ang ulo ni Dr. Contreras. Di ba? Miyerkules pa lang eh. Mainit ulo. Anyway, o sana nakapagturo sa kanyo, turo ako sa inyong kaisipan na plus ko niya mga puso at pagpabago ko mga panahon sa buhay, lalo na sa usapang politika, sabi sa kanya ng Lasal, Teach Mind, Touch Heart, and Transform Lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Okay? Sa Biyernes po, wala tayong usapang politika. Sa Lunes na lang po tayo magkita-kita. Okay? Enjoy the rest of your week and have a nice weekend to all of you. Be healthy, be merry, be safe, be happy. Okay? Lagi ko sinasabi, UP naming mahal. Anmo Lasal. Bye for now. See you Monday. Stay safe.